So, ayun nga mga suki ko, mga mami at mga kaseller. Ayan. So, nakita nyo ba to? Meron po akong i-share sa inyo. Kasi, yung aking electric ay sa Fresco. Pero, nakapangalan siya sa bayaw ko. Kasi nga, nakikitira lang kami dito sa may bahay niya. So, nakabukod lang po kami ng kuryente. Syempre, nakabukod din po kami ng kwarto, parang ganon. So, dito ilalagay natin sa sales and expenses. So, paano ba yung ginawa nyo sa sales? Meron akong i-share sa inyo. Kasi dito sa shares natin, ay sa sales, nung August 2024, ayan yung date 1 to 2024 no, sales. May mga araw kasi na wala akong benta, may mga araw naman na may benta ako. So dito, pag wala tayong benta, lalagay mo lang no sales. Sa susunod, ang gagawin ko dito, date, SI, particulars, amount, RTS. So, pag may RTS, ine-negative mo lang dito. Ibig sabihin, pag return. Tapos, nilalagyan ko siya, no sales. Pag SP, sa Shopee mo na benta. Pag FB, sa Facebook. Pag TK, ayan, sa TikTok. Ganon. So, ganon lang yung ginagawa ko. Simple lang. Tapos, lalagyan ko pag sa Shopee, di ba? Wala namang mga pangalan doon. Pero minsan meron. Lalagay ko na lang customer 11. Customer 11. Tapos, doon sa SI number, dito, sa SI number, nilalagay ko kung saan ko nakuha. Ayan, TikTok, ganun. Sa TikTok mo nakuha yung sales. Tapos, ayan, TikTok. Ako, pag sa mga ganun, pwede nyong pagsamahin yung isang date lang. Pero ako kasi, nakalimutan ko. So, 358, tapos 537. Napaghiwalay ko pa. Pero, pwede palang pag-isahin na lang to. So, hindi ko na inano kasi na tawag dito, nalagay ko na. Ayaw ko na may bura-bura. And then, pag RTS, eto, di ba, customer 14, 389, RTS siya. Ayun. So, kung RTS lang, ilagay mo dito, cancel. Cancel. Tapos, ilagay mo itong puti. Cancel siya. Tapos, dito sa amount, i-negative mo. Tapos, ganito. Kasi, hindi nagkasya. Pag, minsan marami tayong sales, diba? Hindi siya nagkasya. So, 1 to 25 lang to, napansin nyo. Ayan. Hanggang dito. Ang gagawin nyo po, i-compute nyo din pala. I-compute nyo yung amount papunta dito. Subtotal nyo. Subtotal. Dito, computein nyo. Tas, ito, RTS nya din, diba? So, ito, 11,243 minus 389. Ganun yun yung magiging sagot. So, ngayon naman, nandito na tayo sa August. Ito, sa August. Kasi nag-registered lang po ako ay September. Kaya, ayan. So, ito yung napansin nyo, August pa rin to. August pa rin. August 2024. Tapos, date nya. Tapos, SI number, particulars or descriptions, or explanation dyan. Amount. Tapos, RTS na naman. So, dito, nilagay ko ulit dito. Tapos, ngayon, ayan nga. So, dito, hindi ko pa natapos yan. Kasi, gagawin natin ngayon dahil nga, isasample natin. So, dito, ay, lalagyan natin dito ng 829
actually nung wala akong sales sa ano na yan, 8:30, 24, tapos 8:31, 24. So dito sa ano na yan, wala po akong sales. Yan, wala akong sales. So ngayon, ang gagawin natin dito, i-compute natin to, plus dito, lalagyan natin dito ng grand total sa baba. Nakita nyo po? Ayan. Lalagyan po natin ng grand total sa baba niya. Yan. So dito, grand total niya, lagyan natin ng grand total. Yan. Grand total. O, yan ha. So, dito, kukumputin natin. Nasa ng ating calculator. Okay. So, 11,243 plus 532 plus 358. Oh, 12,133. Yan. So, dito nyo lalagay. Yung, kaya po may mga guhit-guhit na ganyan, kasi dito nyo itatapat yung number. So, itong pula na to, na medyo malaki, yan yung 00. Yan yung 0.00. So, 12, dito yung hundreds, 33, tapos dito yung 1,000. Dito, oh. 12. Ayan, ganyan. Kailangan tapat-tapat yung guhit. Ganon siya, oh. Tapat-tapat. Tapos dito 389. Yang kaya nilalagyan ko ng ganon kasi 00 siya. Ayan, negative siya. Ayan. So negative 00. Ito 00 yun. Ayan, ito 00. Ganon po siya. So iyan, grand total na, tapos na yung ating August. So dito naman sa September, dito 9/1/24. Ayan, mayroon akong nabenta sa aking Shopee dito. So lalagay ko lang dito customer number ano na ba. Titignan nyo din dito para hindi kayo nalilito. Tapos mag-record din kayo sa Excel sheet nyo o kaya sa notebook kung mayroon kayo. So, ganyan. For the first time, nakabenta tayo sa ating TikTok. So, ayun. Ganon. So, kung magkamali, for example, nagkamali, yung mukha niyan, yan. Pwede naman siguro, aanuhin ko lang dito, ganon. Kung nagkamali po ako, kung mayroon po akong pagkakamali, ganun. Lalagay ko lang dito, buburahin ko siya, tapos susulat ko. Kasi, kunyari, mayroon kang nabenta, ganun. So, ganun ang mangyayari. So, parang nagkamali nga ako dito dahil mayroon, alam ko, mayroon pa akong benta sa TK. Hindi, wala kasi tayo dun sa computer, kaya yan, ganun siya mami. Okay, so ngayon naman, pagka meron na kayong ilalagay dito, may nabenta kayo sa Shopee, lagyan nyo dito, ito yung, for example, saan nyo ba nabenta yan, yung source nyo, oh, kalagayan ito, lagay nyo, source, ayan, customer 17, ito yung TikTok 1. Tapos ito TikTok din to eh. O yan. So ito yung customer 18. Lalagyan natin. Wait lang. Customer 18 TK din. So lagay nyo dito TK. Customer 17. Dito, TK din yun. Ayun, TK din.
So ito si customer 19, hindi ko pa pala siya nalagyan ng resibo. So ito lang yung hindi ko pa nalagyan. Pwede mo naman nalagyan ngayon. So TK din to, sa TK din. TikTok, ayan. So ayan, tama na pala kasi akala ko kanina wala. So ang nilalagay ko ganito, doon sa mga nakakapanood po nito, kung may mali po ako, pakitama na lang. At hindi naman po ako expert, ako po ay ano lang, maliit na negosyante. So ang gagawin ko po dito ay i-date ko ng 8/27, nakalagay 24. Yan. Ang customer ay si various customer, registered name, ayan, various customer 19 sa TK po siya. Yon, ganun ang gawa ko. So yung address niya hindi ko na po nilalagay. Tas ito kasi 358 bali divide 3 ay times 179 times 3. Bali ito po 358 po siya ay 179 times 2. So 358 po. So nakabenta po ako dito cortina dalawa ay 179 ang isa, ay 358 siya. So dito wala naman na. So ang nakalagay dito total sales 358. Yan. Tapos may nakalagay receive the amount of 358 pa rin. Yan. Ganun lang. Tapos pinipirmahan ko. Ganyan. Tapos ito, tatanggalin ko na to. I-re-record ko ngayon dito. Yan. Re-record ko siya ngayon. Dito. Yan, ganun. Ayan na siya. Nilagay ko na 0025 customer 19. Ayan. 0025 SI number. Ayan, di ko na tinataguan yan. At legit naman tayo. So, wala tayong dapat ikatakot. Yan ha. So, ganun po. Ganun lang gawa ko sa sales. Ayan. As sa RTS, nilagyan ko na ng pula. Tapos dito, ganun din siguro dito pagka nagsulat kayo pag RTS, lagyan nyo ng pula. Pag nag-RTS yun, cancelin nyo lang yung inyong resibo. So ito yung September 2024, August, ayan, pag marami ha. Okay, so lilipat tayo sa sa ating ano na nga yan, expenses. So doon sa expenses naman pala, kailangan daw, yung kaibigan ko kasi sabi nung isa kong kaibigan, nung nakalimutan ko na po kasi yung mga patakaran dahil po ay ngayon lang po ulit ako nagrehistro. So ang nire-record ko lang mga ka-seller, mga kasuki, ang nire-record ko lang ay yung mayroong resibo, yung may sales invoice. Ayan o, ganun lang ang nire-record ko. Tapos pag sa mga mall, for example, nagbayad kayo ng kuryente, ayan, mayroong resibo, ayan o, nilalagay ko, pero sineserox ko kasi mabilis mabura, ganyan no. Tas eto po, ang nilagay ko dito, napansin nyo, ganyan o, ganito yung paggawa ko. Eto, date, particulars or explanation, SI number, total, pangalan, kung ano po yung nilista nyo dito sa particulars, yun ang nakalista dito. Ganyan no. So ngayon, ang gagawin nyo, dahil no transaction tayo ng
September 1, so walang nakalagay. September 2, wala ding nakalagay. September 3, nagbayad po ako ng 1,000 na electric. Inano ko na po yun. Hinati lang. Kasi dito din ako nagtatahi. Dito ako mukha. 1,000 lang yung kinuha ko. Mas malaki pa rin yun doon sa amin. So, ito po, ang credit dito po ay anong tawag dito? Nakalagay yung presyo. Dito i-credit mo. Tapat electric. Hindi ko nalagay sa July yung mga ginastos ko nung nagpa-registered ako sa BIR. Kaya nilagay ko po siya ng August. Hindi ko lang po alam kung tama po ito. So, i-explain ko na lang doon sa BIR if ever. So, ito, doc stamp, 90 pesos. Nilagay ko dito sa column niya, 90. Nakita nyo po, tapatan po yan, ha? Tapos, resibo, 1,500. Dito po, tapat po niya, resibo. Dito naman, transpo, 272, katapat niya po, transpo. Dito, meal, kumain ako, 150, katapat niya dito, meal din. Dito, sworn declaration, 300, dito, nilagay ko. Nakalimutan kong hingiin yung resibo nito, pero nilagay ko na rin kasi ginastos ko talaga yan At saka may kopya naman ako ng, ng sworn. Ayan. So, dito, nakita nyo, no transaction na po siya dito. Kasi, isang beses lang, 2 beses lang po ako namimili. So, ngayon, bumili po ako ng plastic para doon naman sa aking mga bago i-ship. Ayan. Nakita nyo, plastic. Ang SI number niya, nilagay ko dito. Tapos, dito ko siya nilagay kung magkano ang total amount niya. Ay nakalagay na ide-debit mo siya dito. Plastic. Ayun. Susulat mo dito, no? Sa column niya. Ito yung column. Tapat niya po dapat dito. Tapat. And then, dito sa date ng 18, no transaction. No transaction until 8/23. Ayan. So, dito sa 8/23, mayroon tayong 1,499. Internet yun. Sa internet. Kasi syempre sa internet, online shop po ako Ayan. Dito na talaga lahat sa internet itong aking sa kanya. So dito, naglagay ako ng column ko dito. Tapos katapat dapat nito. Ganon. So dito na naman no transaction. Pagdating ng August 26 ay bumili po ako ng halagang 8,568 na tela. So, dito naman, ang nilagay ko dito, tela, Canadian. Dito. Tapos, dito na naman, bumili ako ng, magkaiba po pero isang date lang po. Iba, sinulid pa rin, kaya 0044 pa rin. 130, nilagay ko dito sinulid. Ayun, dapat tapat niya. Tapos dito naman gas, yung nagpagas po kami sa motor, 200. Dito mo yung ide-debit yan. Dito. Tapos sa subtotal mo ito yung subtotal natin mga kaseller, mga suki ko, mga kamami. Ayan, subtotal yan dito. I-add mo to pag ganyan dito, add pa ganun, add papunta dito, add papunta dyan, add papunta dito, papunta, lahat ng nandito naka-add dito. Tapos i-compute mo itong lahat ng ito. Ayan, kailangan dito siya, total niya lahat dito, no? Tapos dahil napansin nyo 826, so kulang po 826, may 31 tayo. So, dito tayo. Jaran! Ayan. Pansin nyo na yan. Dahil wala na po akong transaction, 2 beses lang kasi ako namimili sa isang buwan. So, eto, date pa rin. Date,
particulars, SI number, total amount, electric, doc stamp, resibo, transpo, meal, sworn, plastic, internet, tela, gas, sinulid. So, lahat ng nasa subtotal, ilalagay mo dito. Yan. And then, ang date na naman niya ay 8/27/24, no transaction. 28, no transaction. 29, no transaction. 30, no transaction. 31, no transaction. So, kasi, bakit natin nilagay ito kahit walang nakalagay? So, kasi baka po hanapin nila, nasaan yung 31, nasaan yung 30, nasaan yung 29. Kahit wala tayong transaction, lagay mo no transaction. So, ganun lang siya. Tapos, napansin nyo, may subtotal dito, may grand total dito. So, ganun na naman, lalagay mo dito. Ganun lang ginagawa ko. Ito na po yung, accredited. Ito, credited to. Yan. Wala na akong, may record po ako nito, doon naman sa aking Excel sheet, sa computer lang. Pero kasi manual tayo. So, ito lang yung atin, So, ganun lang siya. Ganyan lang. Super dali. Hindi ko alam dun sa iba bakit pinahihirapan nila yung sarili nila. Ayan. So, ganyan lang siya. Ganyan. Tapos, dito na, September na. So, wala pa tayong nakalagay. Ang gastos natin ng, ito po yung, expenses. So, ang ginagamit ko po, although 3 po yung binigay sa akin na notebook, na books, ay 2 lang po ang nagagamit ko. Kasi nga po ay expenses at sales lang naman talaga yung kailangan. So, hindi ko alam, non-bat po ako non-bat to. So, ngayon, September 1, 9/1/2024. So, wala tayong transaction ng 9/1/9/2/2024, 9/3. Ayan. So, 9/3, nakita nyo po ito ay kailan to? Nagbayad siya. Nagbayad po kami 9/4. 9/4 po ito. So, 2024, 9/4. Yan. 2024. So, ang binayaran ko ay electric bill. So Presco. Ilalagay ko dito ay Presco. Electric. Ayan. Ngayon, dito, ang SI number niya, nakita nyo po ito, 00000, 45831. Umpisa mo dito sa 831, nakalagay 545, tapos 3 0, 1 2 3, yan, ganun lang. Tapos amount nya 1,000 lang po ang kinukuha ko dito. Pero po itong bill namin is 2,000, nakalagay dito, yan, 242.65. Ayan, 2,242.65. Ang kinukuha ko lang po dyan ay 1,000. 1,000 lang po. Yan. So, 1,000 lang po yung kinukuha ko dito. So, dito, i-attach nyo yan dito. Stapler nyo yan. Ganyan. Ngayon, ano yung unang, electric power. So, dito, Presco. Electric. Presco. Yan. So, dito, pwede nyong guhit-guhitan yan. Ganon. Pwede. Ganyanin nyo po. Guhit-guhitan po natin.
Umuulan, lakas ng ulan. O, ganyan. Guhitan nyo lang yan. Tapos, ang nilagay ko dito, 1,000. Dahil mayroon siyang, ide-debit ko po dito yung 1,000. 1. Oh. Ay, debit credit pala, sorry. Dito po yung debit credit pala dito. Oh, 1,000 po yan. Sa susunod na transaction nyo, dito. So, ngayon, ang date na ngayon ay 9/5/24. Oh, no transaction. Dito nyo po lalagay. No transaction. Dito na naman, no transaction. Yan. So, ganun na naman dito. Pag sa 9/6, mayroon na po kayong transaction dito. Kung ano yung lalagay mo muna dito, de-debit mo muna dito. Total amount. Tapos tatapat mo dito, credit mo dito. So, kailangan katapat niya. So, ganun lang po yung ginagawa ko. Simple and easy, ano siya, accounting. Ano naman? Ganun lang po. So, ito po ang ginamit ko po dito is columnar, 14 columns. Pero kung marami po kayong pwede naman dito. Mayroon pa yatang 16 columns. Ganun, no? Mayroon po atang 16 columns. Ito, okay na to sa akin. Yung 14 columns. Ayan. Pero kung hindi po kayo maraming nabibili, pwede na rin yung 11 ata. Yun, mas malalaki sulat. Pero ito, okay na to sa akin. Ayan. So, ito, isisingit na lang natin to. May resibo. Ito yung pinaka-resibo niya. Totoong resibo niya to. Pero mayroon akong naka-xerox din. Ay, yung sinerox ko. Ayan yun. Oh, kasi nabubura po eh. Nabubura. So, ganun lang. Ganun lang ginagawa ko, mga ka-seller, ha? Mga kapwa kong small business owner. So, ganun lang po yung ginagawa ko. Tapos, napansin nyo, ganyan, in-scotch tape ko dito. Para hindi siya madaling masira. Scotch tape nyo din dito. Ayan, scotch tape nyo. Kasi 1 taon na magagamit to. Sometimes, hindi pa. Baka, depende sa transaction nyo kung marami or hindi, ano. So, ito kasi medyo marami siya, oh. Mukhang 3 taon. So, ganun lang ang ginawa ko. Tapos, lagyan nyo lang din. Ay, ito hindi ko pa pala na scotch tape. Lagyan nyo po ng scotch tape to para matibay siya. So, ganun lang po yung ginawa ko. Sa sales at saka sa aking, sa aking expenses. So, doon naman, di ko lang po alam sa mga batreg. Kasi sa batreg, maraming ginagawa. So, ang sabi kasi doon sa aming, ang sabi doon sa RDO 21B, Pampanga po ako. RDO 21B, Mexico. South District ako. So, kung daw may bat na po kayo, ay kumuha daw po kayo ng inyong accountant. Yun po ang sabi. Kasi iba daw po yung ginagawa sa batreg kumpara sa non-bat. So, ito, non-bat naman to. Kaya, ganyan muna. Wala akong binabayaran na accountant muna. So, yan muna po yung aking isi-share sa inyo. Thank you so much. Oh, ayan ha.